Hi, hello, good morning. Welcome back to our channel. Dito na naman tayo nagbabalik at pag-uusapan natin ngayong araw itong ating module dito. Yan. Ito yung tinatawag na power switch module. DC 12 volts, 10 amps at meron siyang switch module or emergency power supply charging controller. Yan. So ito, ginagamit natin to sa solar setup natin. Meron akong dalawang batteries na yung isa ay medyo mahina na yung capacity at yung isa naman ay bago pa. So minarapat kong gumamit nito dahil gumagamit tayo ng mga 12 volts na gamit dito sa ating tool shed at sa bahay. Meron tayong mga 12 volts na electric fans and mga ilaw na 12 volts. May mga time na minsan, alanganin yung oras, mga madaling araw, nalulobat na yung isang battery natin dahil mahina na yung capacity niya. So, medyo naiistorbo tayo kasi gigising ka ng mga alas 2, alas 3 ng madaling araw para lang i-change power mo. Kasi nga, nawawala yung supply ng mga 12 volts nating electric fan. Dito kasi sa bahay, pinalitan natin ng mga 12 volts yung ating mga electric fan dito para mas matipid. So gumamit ako ng dalawang battery at nahihirapan ako mag-sustain ng isang battery dahil medyo mahina na yung capacity niya. So ang ginawa ko ay dalawang battery yung ginawa ko para mag-supply sa mga appliances na 12 volts para ma-sustain siya hanggang umaga. However, dahil nga mahina na yung capacity ng isa ay nauubos, so nag-aalanganin ka, mag-change power ka pa. So, ang ginawa ko ay nag-install tayo nito. Yan, kung makikita nyo dyan sa screen, yan yung pinagagamitan ko nito. At napakapakinabang dahil wala nang human intervention na gagawin. At continuous na lang yung power supply sa mga 12 volts nating mga appliances. So, back to this module. Dito, makikita nyo, meron tayo ditong dalawang relay na 10 amps ang kaya niyang paganahin dito. At dito naman, yung out niya, dyan sa upper right corner. Dito naman yung, kung magcha-charge ka ng battery, dito ka magpa-plug in ng 220 volts na charger para i-charge yung battery mo na nakalagay dito sa lower left corner niya. Dito yung in ng battery at dito naman yung power supply mo. So pwede ka ditong maglagay ng dalawang battery. Actually, yun ang ginawa ko. Ang ginawa ko, yung mahina kong battery, dito ko nilagay sa side na yan. Yan, positive, negative. Then, yung magandang battery ko na isa, dito ko naman siya nilagay. So, ang mangyayari, ang sequence niyan, pag nalobat yung battery ko dito, na medyo mahina ng capacity, lilipat siya dito. Ang maganda dito dahil walang corrupt din to. Dito tulad ng ibang module na may 0.7 seconds na cut off. So, mamamatay yung mga appliances nyo. Dito, wala. Continuous lang to. So, yan. Pag nalobat siya, ay lilipat siya dito sa isang battery natin. At siya yung magsusupply sa load natin. Okay? So, dito, pwede kayong maglagay ng power supply. Halimbawa, kung anong mga power supply na ang output ay 12 volts, pwede kayong maglagay dyan. Na halimbawa, nag-blackout, pag namatay yung supply dito, lilipat yan sa battery na naka-standby dito para siya yung mag-supply dito sa load natin. Dito naman, hindi ko to ginagamit dahil meron tayong solar panel. So, hindi ko kailangan mag-charge galing sa AC or sa 220 volts dahil yung dalawang battery ko ay china-charge ng ating solar panel. But however, pag dumating na yung medyo gabi na, kasi kahit tayo nagcha-charge, kahit umaga nagcha-charge yung mga batteries natin, ginagamit kasi natin yan, kaya nag-aalanganin siya. Kaya pagdating ng mga alas 10 ng gabi o mga alas 2,
nalulubat na. Kasi hindi mo naman na full charge siya kasi ginagamit mo nga pag umaga. So pag nalobat siya, ang nangyayari, na-istorbo tayo. So dito hindi na. Dahil lilipat siya dun sa isang naka-standby na battery. Para siya na yung mag-sustain sa load hanggang umaga na. So magsacycle lang to. Then pag na-charge naman yung battery nyo dito, ay lilipat uli yan dito. Meron tong LED indicator dyan. Tsaka dyan. Para makikita mo kung sino yung naka-open sa kanila. So ganun yun. Dito meron tayong potentiometer. Dito naman may adjust mo to. Meron siya dyang button. Yan. Ang pag-adjust nito ay hinahinay lang, wag mong bibiglain. Hinahinay lang. Pag in-adjust mo to ng clockwise, ay aakyat yung voltage nito. Pag binaba mo ito ng counterclockwise, ay mag-a-adjust din yung voltage niya. Dito naman, ito yung voltage ng pag-charge mo. Anong volts ba siya magka-cut off? Ay dito din yon. So, iikutin mo lang to clockwise kung itataas mo yung voltage niya at counterclockwise kung ibababa. So yan, sa likod meron siyang nakalagay yung model niya YX851. Napakasimpleng module lang pero napakapakinabang. So turo ko sa inyo kung paano to gumagana. Lalagyan natin dito ng 12 volts na output. Kahit anong aparatos na 12 volts pwede nyo ilagay dito. Ito hindi ito nagbibigay ng control sa sa voltage ng mga batteries nyo. Ito ay merely to switch on and off. Yan lang yung ganap niya sa buhay niya. So dito kung ano yung voltage na nakalagay, ayan din yung lalabas dito, provided na nagka-cut off ito pag nalobat na siya. Ganon din dito. So yan, ano pa ba, meron din tong ito yung dimensions niya, yung mga dimensions niya andyan. At yung price nito, meron ito sa search nyo lang sa Lazada, meron sa Shopee, meron din AliExpress, meron. So marami kayong pwedeng mapag-orderan nito para magamit nyo sa mga projects nyo o kung anong pwedeng mapaggamitan. Maganda to dahil di ka na maiistorbo, meron ka ng katuwang sa pag-switch on and off. So yan, iyan na natin, i-wiring natin dito. Ang gagamitin natin ngayon sa pag-wiring ay ito lang ating yan, itong ating bench power supply dito. Tapos gagamit tayo ng, wala akong battering madala, pero meron tayo ditong isa na maliit na battery. Yan, ginagamit ko to pag may mga brownout. Ginawa ko na lang siyang emergency light na 12 volts. Minsan kasi naghihiram dito ng mga ilaw. So yan, ito yung pinapairam natin. Tumatagal to hanggang umaga. Yan. Kaya ngayon, ito yung gagamitin natin na ilalagay natin dito sa dito sa battery slot niya. Yan diyan. Then dito, ang gagawin natin ay yung power supply natin ang ilalagay natin dito. And later kung abutin pa, lagay tayo dito ng another charging power supply or battery charger dito para makita natin kung nag-charge talaga yung battery. So i-wire natin. At ang gagamitin lang natin dito ay meron ako ditong mga naitabing wire. Yan, na baka magamit natin. At syempre, kailangan din natin ng 12 volts na ilaw. Ito yung dating ginamit natin sa mga previous videos natin. Ito pa rin yung gagamitin natin dito. Ito yung positive and negative niya. At para hindi na masyadong maabala. Ito yung ating power supply. Ito ay ayan, nakakonekto dito. Dalawa kasi ito. Yung isa ay ginagamit ko sa pang charge ng mga battery natin. Ayan, ito yung ginagawa kong
pang charge ng mga battery. Then ito namang isa ay siya yung ginagamit natin pag mga pang test lang. Ito, nakakonect din to dito sa baba. So may takip yan para hindi magkadikitan. So ito yung lalagay natin dito sa ano niya, sa power supply slot niya. Okay, i-connect natin. Pag nagko-connect tayo, again, syempre dapat positive muna. So dito isoksok na lang natin dahil meron na siyang nilagyan ko na kasi ng connector. Para madali, i-connect na lang natin dyan. At ito namang negative ay dito sa tabi. Make sure na tama yung polarity nyo kasi baka magkabaliktad. Yan. So umilaw na. Okay. Ibig sabihin yan, umilaw na siya ay activated na itong natin, relay dito. At meron na siya ditong load. May output na yan dito. So kung ano yung voltage na nandito, yun din ang lalabas dapat dito. So yung voltage natin dyan ay nakalagay ay 14.21. So test natin dito kung talagang accurate din nga na 14.21. Gamitin natin tong natin multimeter. Yan. Check natin yung output kung meron na nga talaga na lumalabas. So dito ito yung positive at dito yung negative side. Check natin. Okay. So makikita nyo dito ay 14.22 volts yung output niya. Dito 14.21 at nakakonect siya dito sa ating output. So meron nga. So kung ano yung voltage na nandito, siya yung lumalabas dyan. So ngayon gawin natin ay mag-connect naman tayo dito ng battery. Okay? Tanggalin muna natin to. At i-wire natin tong So may mga cut na tong ating wire. At i-connect natin siya dito sa ating positive side ng ating battery. Ipitin lang muna natin dahil pang testing lang naman. Okay, pwede na yan. Then yung dulo niya na positive ay dito natin ilalagay sa positive side ng battery. So yung positive side niya, yan, ay nandito sa baba. Makikita nyo may positive na plus sign dyan. Dito. Okay, lagay natin. Make sure lang na medyo walang hindi magkadikitan. Kaya maingat lang para iwas sa spark. So positive muna again. Okay, ay kabit na natin. So dyan siya nakakonect sa positive side nito. At yung dito naman sa negative dyan ay dito naman natin ilalagay. Kuha tayo ng wire ulit. Dito naman natin to sa negative side ng battery. Anyway, kung anong battery gamit nyo ay pwede. Kahit anong battery na 12 volts ay pwede ditong gamitin. Then yung dulo niya ay dito naman sa negative side nito. So ngayon, dalawa na yung nakailaw. Yan. So ang gagawin natin ngayon para gumana siya dito sa ating load, maglagay tayo ng output na 12 volts. Okay, dito tayo lalagay. Yan, positive. Ayaw pumasok. Yun. Okay, make sure again na dapat tama ang polarity pinaglalagyan natin para hindi masira yung mga ginagamit nating ilaw. Kasi pag nabaliktad mo yan, ay mababasted yung mo. Wala pa naman tayong ginagamit na fuse, kaya mababasted yung ilaw. So ito namang isa ay dito natin lalagay sa negative side niya.
So ito, pag naikabit natin ay dapat umilaw na tong bulb natin. Okay, lagyan muna natin ng takip para hindi masyadong makasilaw. Yung dati lang na pangtakip natin dyan. Yan. At kita naman yan pag umilaw. Yan, umilaw na siya. Okay. Ayos. Now dito, makikita natin, recap lang. Ito yung battery natin. Yan. At ito yung power supply natin dyan. So, kung dalawang battery yung ginagamit mo, pwede. So, for example, na meron kang battery dito na lithium battery at na nakakabit siya sa solar panel nyo. So, pag umaga, naka-on lang palagi yung mga appliances mo. Siyempre, dapat meron tong fuse para maging safe. At ito na yung magsusupply sa mga appliances natin na 12 volts, such as yung mga electric fan na 12 volts, ilaw. Siyempre may mga switch naman yun, kaya nasa sa inyo na kung gagamitin. Pero palagi lang siyang may supply. Now dito, halimbawa ito ay parehas battery. Pag nalobat ito, ay lilipat yan dito. Pero pag nalobat ito, na wala pa ditong nakaka-charge, ay wala na siyang paglilipatan. Kaya mamamatay na yung supply mo, yung load natin. Pero, pag na-charge ulit yung battery mo dito, ay lilipat yan sa taas. So, halimbawa nga ganito. Ngayon kasi, ang ginagamit natin is power supply. Na di kuryente, na ang output ay 12 volts. So, pag na-off ito, halimbawa na-off at nag-brown out, yun. Na-off na siya, pero lumipat siya sa battery dito. Ito na yung gumagana. Kaya may power pa rin yung ating mga appliances na 12 volts. At halimbawa, bumalik na yung kuryente, nagkailaw uli, yan. Makikita nyo, ay umilaw uli yung nandito. At ang gumagana naman ngayon, ay ito na. Ito naman ay naka-standby. So again, nag-blackout, halimbawa. So yan, namatay na yung switch dito. At ito na yung battery. And seamlessly, walang corrupt yung ating mga load. Gumagana pa rin siya. Then, halimbawa, bumalik uli ay yung power supply. Yan. So, yan. Ito naman yung gumagana. At ito naman yung standby. So, maganda. Hindi tayo mawawala ng supply. Kahit mag-on off yung mga power source natin, ay continuous lang yung ating mga appliances na 12 volts. Ngayon, natin, halimbawa, yung kanina is ito yung power supply. Halimbawa, let's consider this na isang battery. So sa battery, nalolobat siyempre yung battery. Pakita natin dyan. Yan. Yung ating power supply. So halimbawa, full charge yung battery natin at naka 14 siya. 14 volts siya. Ngayon, nalolobat siya siyempre. At ginagamit natin. Ibababa natin yan at mapapansin nyo, bumababa rin yung voltage niya. So yan, ginagamit. Hanggang malobat siya, nasa 12 volts. So titingnan natin, magdi-disconnect yan around, dito kasi may siset nyo yan dito. Around 3 volts or something. So tingnan natin. Kaya yan. At mapapansin nyo, habang bumababa yan, voltage, ay yung ilaw natin ay umihina din yung ilaw niya. Okay. Mahina na yung ilaw kasi mahina na yung voltage dito sa power source natin. So imagine lang na battery itong ginagamit natin. Nalulobat siya. Then pag na-cut off yan around 3 volts something, lilipat dapat siya dito sa ating battery. So 4 volts malapit na. Yun. Nawala na yung power natin dito, yung LED indicator, at nag-transfer na siya dito sa ating battery. At yung ilaw natin ay malakas na naman siya. So then, halimbawa, ay umaga na at nag-charge na naman yung solar panel natin sa ating battery. So yan, nag-charge na yung battery natin at aakyat na siya.
At maybe around 6 volts ay magre-reconnect yan. But you can adjust it here, dito. So, tingnan natin kung saan siya mag-reconnect. Ayun, nag-reconnect na siya. At 8 volts nag-reconnect siya. Pero, I believe 6 volts yun. Pero mapapansin nyo yung ilaw natin dito ay napakahina. Pero, lumipat na siya dito. Ito na yung gumagana ngayon at naka-standby naman to. So ngayon, halimbawa, continuous yung charging, makikita nyo at yung ilaw natin ay lumiliwanag na rin. Dito ay magna 9 volts na. Yan, 9 volts. 10 volts. At maliwanag na yung ilaw. Hanggang 13, 12, 13. So yan, 13 volts. At nasa full light na yung ilaw natin. So ganun po ang ano nito, ang sequence niya. Ganun siya kung paano siya gumana. So alam ko marami kayong mapaggagamitan nito. Ako nga matagal ko na itong ginagamit. Kaya napakapakinabang. So marami kayong pwedeng gawing experiment dito. Dito kayong magcha-charge kung gusto niyo, halimbawa ay dito yung power supply nyo at dito naman yung charger ng ano nyo, ng charging input, para ma-charge yung mga battery nyo na gagamitin. Okay? Yan. So sana ay mapakinabangan nyo ang video na to. Magkaroon kayo ng idea kung saan nyo to pwedeng gamitin. Pwede nyo ring screenshot yung mga ginamit nating chart dyan para may guide kayo. Pwede rin kayong mag-message kung meron kayong katanungan. At maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang ang video natin. Hanggang sa muli. God bless. Keep safe. Bye.